Grabe, totoo nga ang Biblia. Paulo Duterte, inaani na ang ginawa at ramdam na ang harap ng Diyos. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Nahaharap sa reklamong physical injuries at grave threats si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Dahil sa pag-atake umano sa isang negosyante sa isang bar sa Davao City. Magkakaroon na po ng paglapit doon sa kanila upang kumuha ng mga paglaman. Kaya congressman ko lang. Sa akong mga kaigsunan Davaoenyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang, inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Naunag file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal, so di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Totoo nga ang Biblia. Ayon sa Kawikaan 22 verse 8 at Oseas 10 verse 13, inaani na ba ni Paulo Duterte ang kanyang inihasik? May tanong ako sa iyo, naniniwala ka ba na ang lahat ng ginagawa ng tao ay babalik sa kanya? Siguro sasagot ka ng oo naman. Ang anak ng dating presidente ay tila ba unti-unting kinakarap ang mga bunga ng kanyang mga ginawa. Seryoso to, kasi habang binabasa mo to, baka hindi mo namamalayan na ang mga isinulat noong unang panahon sa Biblia ay unti-unti nang nangyayari sa ating harapan. Pero teka, huwag kang bibitaw kasi yung mga susunod na detalye baka hindi mo kayanin. Sabi sa Kawikaan 22 verse 8, ang naghahasik na kasamaan ay aanihin ang kapahamakan at ang pamalo ng kanyang puot ay mawawasak. At sa Oseas 10 verse 13, kayo nagsibunot ng kasamaan, kayo nagsiani ng kasamaan, kayo nagsikain ng bunga ng kasinungalingan. Marami ang hindi naniniwala sa binabanggit ng Biblia, pero ngayon buhay na buhay ang kanyang sinasabi. February 23, 3 AM, isang kilalang bar sa Davao, sa Hearsay Gastrodab Bar sa Obrero. May nangyari, hindi chismis, hindi haka-haka, may nagsampa na ng reklamo. Si Criston John Patria, isang negosyante, lakas loob na humarap sa Department of Justice para magsampa ng kasong physical injuries at grave threats laban kay Paulo Pulong Duterte. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit tila may lakas ng loob ang isang simpleng negosyante laban sa isang taong makapangyarihan? Pero teka muna, hindi lang ito tungkol sa isang suntok, sigaw o gulo sa bar. Ito ay patikim lang. Kasi kung iisa-isahin mo, tila dahan-dahang bukas ang langit para sa hustisya. Si Duterte ay tumatakbo ulit bilang kongresista sa kanyang ikatlong termino. Pero ngayon, hindi lang ito laban kay Migs Nograles Almario ng pamilyang matagal ng kaaway politika ng mga Duterte. Ito'y laban sa sariling anino. May nakabinbing kaso pa ng drug smuggling na isinampa ni dating Senador Antonio Terñales IV. 6.4 bilyong halaga ng shabu, dawit di umano, si Pulong at ang kanyang bayaw na si Mans Carpio. Therefore, tanungin natin ang ating sarili kung isang simpleng talata sa Biblia ay tila dahan-dahang napupunyag sa kasalukuyan, dapat ba tayong manahimik? Muli nating balikan, ang naghahasik ng kasamaan ay aanihin ang kapahamakan. Salita ito ng ating Panginoon Diyos, at kung totoo nga ang ating Panginoon Diyos ay buhay, hindi ba't malinaw na inaani na ngayon ng Paulo Duterte ang kanyang itinanim? Hindi ito paghuhusga, ito ay paalala na sa uli ang lahat ng ginagawa natin ay may balik, at kung ang mga nasa taas ay unti-unti nang kinikilusan ng hustisya. Ikaw, ako, ano kaya ang ating inaani ngayon? Wakasan natin ito sa tanong na di madaling sagutin. Kapag ang makapangyarihan ay natitinag, ito ba ay kagagawa ng tao
o ng ating Panginoong Diyos. Kawikaan at binabanggit na Oseas. Grabe, totoo nga ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mateo 5 verses 21 to 22. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong una, huwag kang papatay, at sinumang pumatay ay magiging sala sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napuot sa kanyang kapatid ay magiging sala sa hukuman, at sinumang magsasabi sa kanyang kapatid, raka, ay may papasailalim sa Sanhedrin, at sinumang magsasabing ulol ka ay mapapasa impyerno ng apoy. Sa harap ng ingay ng politika, balita ng karahasan, at ang mga pangyayaring tila lumalabas ang tunay na kulay ng puso ng tao, kaibigan, madali tayong mag-alit, madali tayong humusga, madali tayong mapuot. Pero ang ating Panginoon Jesus sa kanyang sermon sa bundok ay pumalo sa ugat ng problema, ang galit sa puso. Ang batas ng tao ay nagsabing huwag kang papatay, pero ang ating Panginoon Jesus ay mas malalim pa. Hindi lang pagpatay sa katawan ang kanyang tinutukoy, kundi ang galit na namumuo sa puso, ang panlalait, ang paghuhusga. Lahat ng ito ay kasalanan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng isyong kinakaharap ni Paulo Duterte, maaari ang tanong ng marami ay, sino ang may sala? Pero ang mas mahalagang tanong para sa atin ay, ano ang nilalaman ng puso ko ngayon? May galit ba? May paghuhusga ba? May puot ba? Sa halip na galit, iaalay natin sa ating Panginoon Jesus ang ating puso. Hindi natin hawak ang hustisya ng mundo, pero ang ating Panginoon Jesus ang tunay na hukom. Siya rin ang Prince of Peace. Therefore, sa halip na manlait, magalit, o humusga, lumapit tayo sa Kanya at hayaang linisin niya ang ating mga puso. Hindi natin kailangan maging bahagi ng bulok na sistema. Tayo ang tinatawag ng ating Panginoon Jesus na asin at ilaw ng mundo. Huwag tayong padala sa ingay ng galit. Padala tayo sa katahimikan ng Kanyang grasya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makaparin sa lahat, punuin niyo po kami ng iyong kapayapaan. Ituro niyo po sa amin ang tumugon hindi sa galit, kundi sa pag-ibig. Linisin niyo po ang aming mga puso na may pagkiling at puot, at palitan ito ng kababaang loob, pangunawa at katotohanan mula sa iyo. Ikaw ang aming hustisya, o aming Panginoon Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Sa iyo kami tumitingin at hindi sa tao. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo kaming alagaan. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patuloy niyo pong alagaan ang mga Duterte, si Paulo Duterte, gayon din ang buong Pilipinas, gayon din ang lahat ng mga tao. Patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.